Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Sabi niya, akala ko noong isang araw pa siya nawala sa palasyo kasi 2 araw ng solo flight si PBBM na nagsasalita para sa Pangulo ng Bansa. Sabi niya, ayan, dapat daw magsaya na kayo. Hindi po totoong si Pangulong Digong Duterte ang dahilan bakit siya naalis sa Malacanang. So tungkol ito kay Claire Castro na sinasabing umalis na o nag-resign na. Ito ang post lang ito ni Jason sa hindi ko alam kung gaano ito katotoo. Baka ma-charge tayo ng fake news. Jason sa sabi, statement ni Claire Castro as posted by Jason sa. Sabi niya, nagboluntaryo ako mag-resign para sa ikakatuwa ninyong lahat. Wala nang magpapasaya ng araw ninyo. Goodbye. Is this true? Parang hindi ako maniwala na totoong nag-resign na siya. Kasi wala namang announcement ang PCO. Yung I don't know kung parang gano'n tender ng courtesy resignation, parang matagal naman 'yun. Noon pa 'yun. Paki-comment ko no kung talaga bang nag-resign na siya. At kung nag-resign na ba siya at tinanggap, iba yung voluntary nag-resign. Iba naman kung tinanggap o hindi. Kahit mag-resign siya, pag sabi ng Pangulo na, no, I will not accept your resignation. You stay put. Yun. So, kung totoong nag-voluntary nag-resign siya, tatanggapin ba ng Pangulo? The fact na ang Pangulo na mismo ang humaharap sa media, mga ilang araw na tuloy-tuloy. Ang Pangulo na ang nagsasalita, nagre-report. Dati, trabaho lang yun ni Claire Castro. So, siguro, 2 possibility ito Siguro, may nag-advise sa Pangulo na sibakin mo na si Claire Castro, it's not good for your administration kasi nakikipag-away. Pati mismo si dating E.S. Bersamin, meron ng mga maanghang na salita laban kay Castro. Ayusin mo ang trabaho mo, huwag kang maging palengkera. Ganon. So, yung mga pahayag ni dating E.S. Bersamin, it reveals something is wrong. So, baka may nag-follow up doon sa comment ni dating E.S. Bersamin, follow up, ayun, pinag-resign kung totoo ba. So, kung totoong nag-resign, ano ang reaksyon ng mga DDS? So, 2 lang yan ako, malulungkot ako. Tama itong sabi niya, para ikatuwa ninyong lahat, wala nang magpapasaya sa araw ninyo. Wala nang magpapasaya. Kasi every time na magsalita siya, very entertaining. Yung debate ba yun? O iringan nila ni Professor Malutikia? Natatawa ko doon. Talong-talo talaga ako, naging spokesman din ako Hindi ka pwede kung spokesman ka, yung ganong, talo yung opisina mo, yung institusyon mo, kung ganong klase. Kaya, ang pagiging spokesman lang ako sa, dito sa Mindanao, yung 4th Infantry Division, matagal-tagal akong naging spokesman. Mahirap i-handle ang media. Kaya lang, sawa ng Diyos, na nalampasan ko yung media, the media can, yung natutunan kong leksyon is
The media can either make or break your career. Kami as officers. So kung mapalpak, pwedeng down mo na yun. Hindi ka na kan. Kaya lang ako, dahil by God's grace, magandang pag-handle ko sa media, nakatulong pa sa akin yung media, exposure ko, kaya na-promote akong general. So ito, kay Auntie Claire, talagang talong-talo ang administrasyon sa mga ganong style niya, na turn off yung, kahit yung mga neutral lang na mga viewers, hindi sila maka-Marcos, Duterte, wala. Kailan ko mag-observe kayong style niya ng pagsagot, talagang napakawalang gaspang. Sabi nga ni Isber, huwag kang makipagdebate sa mga vloggers. Dahil, pagsalita ka ng Pangulo, hindi bagay sa'yo. So, malulungkot ako. Sana, akong masusunod, sana huwag tanggalin si Auntie Claire. Gusto ko siyang nandyan palagi. Hanggang 2028, I can mapagtiisan ko siya kasi nga, nagbibigay ligaya. At lalong, habang siya dyan, lalong gaganyan yung kanyang amo. Ito yung kabang-abang. Kung hindi siya tatanggalin, dyan pa rin siya. Kasi wala pa namang official announcement na ano ko eh. Yung live guesting nila ni Attorney Rowena Guanzon, marami ang nananawagan na magsabay, mag-guest sa isang TV program, Attorney Guanzon and Attorney Claire Castro. Tapos, Bardagulan. Sino ang Queen of Bardagulan? Castro or Guanzon? Sa post ni Attorney Guanzon na kinote lang niya yung famous statement ni Tatay Dugon, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Doon pa lang, talo na si Auntie Claire. Malayo, kalingkingan. Talagang kung estudyante pa, si Auntie Claire parang kinder. Si Attorney Guanzon na PhD candidate na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance at nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Namimigay din tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So 20 ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Ug karon mao na ni sila ang nagkuha sa yero, 20 ka pamilya. So mao na ni sila 20 ka pamilya ni siya. Ug mao na ni ang yero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga gihatag sila ha. Og mo po ni ang mga lansang ipanghatag sa 20 ka pamilya, sudah gandang gud sila. Pasalamat si nanay sa nagtabang daw sa yero. Muna ning mga tigulang na matagaan gyapon yero. Nanay di man sila ilang taon man di ba? So muna ni ang bunggong kargahan. So tabangan sila sa kagawad sa bunggong ilang gikargahan. Minus ki manay ko koy. Yan ang kay kanay kutoy. So duha ka bunggo.
karon abot na gyud. So, karon abot na gyud ang gitaga. Karon mo na ni ang balay sa tagaan na Mogyero. So duha pa daw ni kabulan ang iyang balay. Apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay-sumpal lang nga trapal. Sa Ginoo ug sa nagtabag sa sin nga makatuplag gid ko di kami ulan na. O salamat kaayo.